Draco marked Fabio Ronquillo as his first enemy for now. Yun ang laman ng kokote niya mula pa umaga, pero wala rin naman nang makatulog siya. Tapos bumalik na naman nang makita niya si Hera na dumudutot ng cellphone bago sila umalis. Nawala na si Marlon dahil dadalhin niya na si Hera sa bagong bahay nito. Kahit bumalik man yun sa kondo, wala nang dalaga doon. Papunta na sila sa townhouse ngayon, dala ang mga gamit itong nakamaleta naman parati. Pero bago yun, dadaan na muna siya sa opisina para sa ilang mahalagang papeles na dapat niyang makita. Pinasok niya ang sasakyan sa basement at gusto niyang tumawa ng malakas nang dali-daling yumuko si Hera para magtago. Wrong, baby. Di ka dapat saan sumusubsob. Dito ka dapat sa pantalon ko. Shhh! Galit na saway nito sa kanya pero natawa na talaga siya. Walang makakalabas sa chismis dito kahit anong makita nita. Ipasasara ko ang buong building kapag nangyari yon. Don't be afraid. Kumurap ang dalaga sa kanya at dahan-dahan inayos ang sariling pagkakaupo. Sigurado ka? Yes, ma'am. Aniya kaya't napangiti ang dalaga kaya lalo tong gumanda. Nang maiparada niya ang sasakyan, tinanggal niya ang seatbelt. Sama ka? Nagpakailing-iling to sa kanya kaya natawa siyang muli. I'll be quick, Hera. Dito ka lang. Do not open the door if somebody knocks. She nodded at him so he hopped out. Naglakad siya at sinanyasan ng mga tauhan niya na bantayan si Hera sa sasakyan. Dapat nag-iingat sila pero hindi niya matiis na wag tong isama sa mga lakad niya. Kagabi natulog siya na daig pa niya ang batang nakasiksik sa katawan nito sa laki niyang tao at natagpuan niya isang napakatahimik na gabi kagabi pagkatapos sa maraming rounds ng pagtatalik. Unang beses yon makalipas din ng ilang taon na siya'y natulog na magaan ang pakiramdam at payapa. Nung nasa loob siya ng elevator, naramdaman niya ang vibration ng kanyang smartphone. Kinuha niya yun at tiningnan. He got so disappointed seeing his mother-in-law's name on the screen. Even though he did not want to answer it, he still did. Hello, Draco? Umiiyak na sambit ng biyanan niyang babae. Wala nang daddy mo. O magulhol yun ang gusto kaya naman napatda rin siya. Divina is here. Hiwalay na raw kayo? Bakit naman ganito, Draco? Ano ba ang nangyayari? She said she wanted to fix your marriage but you were not cooperating. Why are you doing this to my daughter? Shit. Uminit ang ulo niya sa daldal nun sa kanya. Surely, Divina fabricated stories and told the woman her dirty lies to make him look so bad. Ang kasalanang iyon ay sa kanya ipinapasa. Bakit? Kaya rin ba nun sabihin na nakikiusap yon kay Marlon na balikan? Well then, hindi pa niya ibinabato pabalik ang para kay Divina. If he is going to tell her pihado, itatanong nun kay Marlon ang lahat. Malalaman ni Marlon na kay Hera niya nalaman dahil yun naman ang pinagkwentuhan. At hindi pa siya nasisiraan ng bait para ipahamak si Hera. I'm not doing anything, Mom. Siyempre kakampen niyo si Divina kasi anak niyo siya. Hindi ko kayo masisisi, but my decision is final. Humagulhol to ng iyak at naawa siya. Pero mas nakakaawa siya kung magtatagal pa siya sa isang napaka-toxic na relasyon. Kapag naman siya nang nasaktan, hindi rin naman siya kakampihan ng biyanan niya. Sa ginagawa ni Divina sa kanya, lalo lang niyang napagtanto na dapat ituloy na talaga niya ang nasimulan niya. Nakapagsabi na siya sa abogado at naghihintay na lamang siya ng development. We entrusted our daughter to you. Sana di na lang kami pumayag na makasal siya sa'yo. Hindi ka na naawa? Sumabay ka pa sa pagkamatay ng asawa ko. Mamamatay din ang lola mo. Pupunyeta kayo. Galit na bulyaw niya at eksakto na yon ang sinambulat niya nang makalabas siya sa elevator. Gimbal ang mga empleyado niya sa 56th floor kung saan naroon ang kanyang opisina. Don't ever count my grandmother here. Wala akong kasalanan sa pagkamatay ng asawa mo. Lalong wala kang alam sa buhay namin ng anak mo. You made me lose my respect for you. You knew how I treated you and now we're even. Naiinis na pinatay niya ang tawag at pinablock pa niya iyon. Maluha-luha siya dahil kahit papano, napalapit siya sa mga in-laws niya pero dinawit pa ang sa isang magulang na meron siya. Pasensyahan na lang. He loves Cordesa so much. Umiling siya at kinalmang sarili pero parang namatay na apoy na binuhusan ng gas ang galit niya nang makita ang ina niyang nilayasan siya. His jaw clenched and looked at his mother. Tuloy-tuloy siyang lumakad at tumingin sa sekretarya niya. Iniabot nun kaagad ang papel na pinapipirmahan tapos binaling niya mga mata pabalik sa inang nakatulala sa kanya. What are you doing here?
Mas matabang pa sa tubig na tanong niya rito. Nothing's changed. Napakabata pa rin tingnan ng mommy niya. Parang dito tumanda sa napakaraming taon na di sila nagkita or nagkamustahan man lang. Draco, pwede ba kitang makausap? Malumanay na tanong nito at saka ngumiti. Kamusta ka, anak? Anak? The hell that anak? Hindi mabuti. Prangkang sagot niya habang pirma ng pirma. Hindi to umimik at sa huli di na lang pinansin ang sagot niya. Hinahanap ko si Fatty. Oh, why? His brows furrowed. Anak mo. Sa akin? Anak mo hahanapin? Damn it, Carlota. For once in your life, magpakananay ka naman. Matuto kang ipaglaban ng anak mo. You are the mother. You're supposed to be taking care of your children. Hindi yung mas immature ka pa at walang lakas ng loob na ilaban sila. Fatty is with me, yet I'm not telling you where she is. Baka di mo siya may pagtanggol sa asawa mo, oras na malaman yung buntis siya. Litanya ni Draco sa ina, saka siya tumalikod at iniwan yung nakatunganga. His mood is not good anymore. Malalaki ang pagkakbang tinungo niya ang elevator at marahas na pinagpipindot ang button para mabilis siyang makababa. When he was at the parking lot, he almost reached the car with just few wide steps. Halos umuga pa ang kanyang sasakyan nang marahas niyang kabingin ang pintuan. Humahango siya at ramdam niya ang titig ni Hera sa kanya. She was still sitting next to him but he knew that she was shocked with his behavior. Yon ang araw niya sa sarili niya. Napakabait niya at mapagpasensya, pero oras na siya'y masaktan at masagad, tumatalas ang bunganga niya at nakokonsensya siya sa mga nasasabi niya. At that moment, he feels really bad for saying those words to his mother. Tumingin siya kay Hera at napasinghap ito, tsaka natutop ang dibdib. Umatras ng kaunti. Hindi ako kalaban. Hindi kawasay natawa siya sa sinabi nito dahil kukurap-kurap pa to at mukhang ninenerbiyos sa kanya. Silly. Sabi lang niya rito at saka kinuha ang kamay nito. Pumikit siya at sinandal ang ulo sa headrest ng upuan. Curse my mouth for being so foul when I get mad. Di ko na napigilan kasi. Tao lang din naman akong nasasaktan. My mother is here looking for my sister. Galit na galit ako kaya't may mga nasabi akong mali. Alam mo minsan, di naman sa lahat ng pagkakataon, tamang mga magulang. Kailangan ipaalala ng anak sa kanila ang pagkakamali nila para maitama. Kapag di pa rin sila sumunod or nagbago, wala kang kasalanan dun. Pero dapat igalang mo pa rin sila. Normal naman nagkakasagutan. Ngumisi siya pero nakapikit pa rin. Nagre-relax siya sa pamamagitan ng paghaplos sa palad nito gamit ang hinlalaki niya. Palibhasa, ganyan kayo ng mga magulang mo kaya mo nasasabi. Ako, iniwan ako ng mommy ko. Si mama lang ang naging magulang ko. Ayon si Carlota, iniwan ko pagkatapos kong sigawan. Nagmulat siya at direktang tinutok ang mga mata sa mukha ng dalaga. Kita niya nandito makapaniwala sa sinabi niya. Oh, don't look at me like that. Masama ang ginawa ko, alam ko. Nakokonsensya rin naman ako eh. Amin niya pero wala na siyang magagawa dahil nagawa na niya. Masama ang ginawa mo pero di ka masama. Balikan mo lang, kausapin mo ng maayos. Wag na. Ingos ni Draco at sa kanya binuhay ang makina ng sasakyan. Aalis na lang yun. Nang sulyapan niya si Hera nakatitigtos sa kanya na parang di komporme sa mga sinasabi niya. Napabuntong hininga siya at pinatay ulit ang makina. Okay, I will go back to her. Tumangoy ito at sumandal na parang nangingiti. Maghihintay ako kahit ilang oras pa. Shit! Napangiti siya at saka umiling. This lady has the power to manipulate him without even saying anything. Well then, ayos lang naman na sundan niya ito. She deserves it because she is so nice to him. Nahihiya si Hera nang sumakay isang babae sa likurang bahagi ng sasakyan nila. Hindi man lang yon pinagkaabalahang ipagbukas ng anak ng pinto. Kahit na di sabihin alam ng dalaga kung sino ang sumakay. Yun malamang ay si Carlota, ang ina ni Draco. Sumakay din to sa driver's side habang siya'y nananahimik. She saw his mother, looking at her through the mirror. Divina? Tanong nun kaya't napatingin sa kanya si Draco. She's not Divina. Masungit na sagot nito sa ina kaya di na siya nakaimik pang lalo. Sorry, akala ko sa Divina. Ihahatid lang kita kay Fatty. That's all that I can do for you. You cannot take her home unless you promise that your husband will not hurt her. Daldal ni Draco sa tabi niya. Di naman siya aanohin ni Amorsolo.
Malumanay na sagot ni Carlota sa anak. Are you sure? That's not what Fatty told me. Baka hindi mo lang siya maprotektahan kaya hindi ko siya ibibigay sa inyo. Mabuti ako nang iwan nyo, lalaki ako. Si Fatty, babae siya. At kailangan kanya na damayan mo siya. She was wrong, yeah. But you can just let her get hurt because you made mistakes too. Napakayuko siya sa makahulugang salita nito sa ina. Di rin naman umimik yon. Wala kang sasabihin kay mama na may kasama kong babae sa sasakyan. Utos pa nito kaya't mas lalo na siyang natilihan. Wala. Malaki ka na at alam mo na ang ginagawa mo. Sagot naman kaagad nun at saka na nahimik na ulit. Wala silang imika na tatlo hanggang sa makarating sa eksklusibong subdivision na noon lang ni Hera napasok. Pag-aari yun ng HL Realty sa pagkakaalam niya at doon nakatira ang mga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Hindi basta-basta ang pagpasok doon. Sa pagkakaalam niya, 2 valid ID ang kailangan na iwan sa gwardya kapag hindi taga roon. Makukuha lang yon kapag lumabas na. Kay Victor niya yon nalaman. Kapag nagkukwento sila sa restaurant ng mga tungkol sa kung anong bagay, di malayo sa main gate ang kanilang tinitigilan na mansyon at napakanga siya sa laki at gara noon. Literal na parang may sariling mundo ang mansyon na iyon. It has golden letters attached to the post of the gate. De Silva. Yon ang bahay ni Cordesa. Sobrang ganda at nakakalulang tingnan. Sa guardhouse pa lang napakaganda na. Daig pa noon ang bahay nila. Bigla nakaramdam siya ng insecurity sa karangyaan ng laking katabi niya ngayon. Parang ang title na ay The Prince and the Chicken sa halip na The Pauper. Ito ang prince dahil sa sobrang yaman nito habang siya naman ang chicken dahil kahig ng kahig, bihirang tumuka. Get in, Mama knows you. Makakapasok ka sa loob. Yon ang sinabi ni Draco matapos ang napakahabang katahimikan. At para yon sa ina nitong hindi rin naman makapagsalita ng kahit na ano sa anak. Di niya alam ang kwento sa mga to pero nakikita niya. Malalaki ang hinanakit ni Draco kay Carlota. Mukhang dala pa rin ito ang bigat ng kalooban niya magpahanggang ngayon. Bumaba ang babae matapos tumango at iniwan na lang nila yun sa may tabi ng daan. She looked at Carlota through the side mirror. Pumindot yon sa doorbell ng bahay at nakaramdam siya ng awa sa mag-ina na hindi magkaayos. Iba't iba talaga ang sitwasyon ng tao sa mundo. Ito'y isang bilyonaryong negosyante pero di naman masaya sa mga mahal nito sa buhay. Kay Cordesa lang to masaya. Siya naman hirap na hirap sa buhay pero naman masayang pamilya niya kahit na may mga problema sila. Pasimple siyang huminga sa palad niya. Panis na ako? Humalakak si Draco at di niya naman sinasadyang patawanin to. Talagang yun ang sabi niya dahil talagang panis na ang pakiramdam niya. Napaka-awkward ng sitwasyon kanina at inip na siya sa hindi nila pag-iimikan. Di naman siya makapagsalita or magawang makipagkwentuhan dahil nahihiya naman siya. Mukhang alam na ni Carlota na may namamagitan sa kanila ni Draco at may asawa tong tao. Napagkamalan pa nga niyang sa Divina raw pero ang layo naman nila sa isa't isa. Napaka-sophisticada ng babaeng iyon. Habang siya, nga. Nang makita niya iyon sa isang convenience store, grabe ang panliliit niya kaya naman nilasing niya ang sarili sa tsokolate. Day by day, her self-esteem is getting low because of Draco's wife. Di maiwasan na maikumpara niya ang sarili doon. Yun nga na maganda at halos lahat taglay na ay nagagawa pang iwan. Siya pa bang wala man lang na kahit anong panlaban? Pero ayaw niyang sirain ang araw na magkasama sila ni Draco dahil lamang doon. You are so crazy. You know that, Hera? He chuckled and she smiled. Totoo namang panis na. Wala tayong imika na tatlo para tayong mga pipi. Hindi kami close, baby. Bata pa lang ako nang umalis si Carlota, kaya't si mama na nag-alaga sa akin. Kwento nito habang nagmamaneho. That was quite traumatizing for a boy like me at that time. Pero, di ba ang tagal na? Matagal na, pero masakit pa rin. Hindi siya umimik at tiningnan lamang ang binata nang may pakikisimpatya. Di naman niya naranasan ang nangyari dito, pero nauunawaan niya. Let's not talk about her, baby. Diretso na tayo sa townhouse. Nakangiti nitong sabi kaya naman tumango na siya. Lumabas sila sa isang exit gate at lumiko papakanan sa kalsada tapos isa pang kanan. Tumigil na sila and it was only a minute drive away from Hilux Subdivision. Napaawang ang labi niyang nakatanga nang ipagbukas pa siya nito ng pinto.
Nakatingin sa townhouse sa mga tapat nila. Bigla, tinaas ni Draco ang baba niya gamit ang hintaturo nito. Baka pasukan ng langaw. Che? Aniya naman pero hindi niya nga makuhang bumaba ng sasakyan dahil hindi pa mag-sinkin sa utak niya na lumiko-liko lang sila. Tapos na. Naroon na siya sa kanyang bagong tirahan. Ang sarap ding isipin na naranasan niyang tumira sa mga bahay na magaganda dahil kay Draco. Pero hindi siya dapat magpakakampante dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Pwedeng siya madispatcha na. Pinawi niya ang mapait na kaisipan na iyon sa pamamagitan ng pagtanggal ng seatbelt sa pagbaba ng sasakyan. I will get you luggage, baby. Ani Draco kaya hindi naman na siya umimik. Nakatanga siya sa bahay nang bigla na lamang nitong dakutin ang kamay niya at tinila siya papasok. Ramdam ng dalaga ang pag-vibrate ng cellphone niya sa bulsa kaya tinukot niya para tingnan kung sino ang nag-chat sa kanya. And she was so annoyed when she saw Fabio again. Pinindot niya ang chatted dahil nagbukas naman si Draco ng pintuan. Fabio, Hera, pwede magtanong? Nakipag-live-in ka na ba sa matandang may asawa sa kondo? Nakita kita na lumabas doon isang araw kaya pala wala ka na sa apartment. Napakahayop. Kaagad na nasira ang kanyang mood dahil sa sobrang pagkachismoso ni Fabio. Mabuti na lang at nakaalis na siya roon dahil baka magmanman pa yon. Baby, untag sa kanya ni Draco at sumulyap nang makahulugan sa cellphone niya. Agad naman niyang binura ang conversation nila ni Fabio na wala namang naman kundi oo, hindi, baka o kaya mga sagot na related sa trabaho. Natakot siya kay Draco kaya't ang dikta ng brain cells niya sa kanya ay burahin niya. Kung pwede lang niyang burahin din si Fabio sa mundo, baka ginawa na niya. Iinit na naman kasi ang ulo nito sa lalaking yon na walang sigurong libangan sa buhay kung hindi ang makialam sa buhay ng ibang tao. Who's that? Ha? Wrong send lang, binura ko na. Ani ang itinago na rin ang cellphone at saka pumasok sa loob. She looked around and scanned the entire place. Napakaganda ng bahay kahit na hindi ganun kalaki. Fully furnished ng lahat, may air conditioning. Kusina na napakalinis. May mga lutuan din na may salaming mesa. May sofa at may television naman ang receiving area. Magandang lahat, pero naman nag-aalala siya sa pagiging chismoso ni Fabio. Daig pa nun ang nasa lanong ML, ang nahuhok naman nito ay mga chismis. Napapaisip siya na baka mamaya masalisiyan sila ni Fabio at makita sila ni Draco. Ano kaya ang gagawin niya? Draco? Anya rito na papaakit na sa itaas dala ang gamit niya. Inabot nito ang kamay niya kaya naman inilapit niya at sumunod siya sa pagpanhik dito. Tingin mo kaya safe tayo dito na walang makakakita sa atin? Ang itaas ang mismong buong kwarto. Wala roong pinto o ano. Naroon na mismo ang kama sa pagkapanhik sa hagdan at ang ilang namang gamit tulad ng maliit na sofa para sa maliit na pamilya, cabinet at mesita. May banyo rin doon dahil nakikita niya ang isang pintuan na sa banyo lamang ginagamit. We only have to be discreet for a few months or so. After that, I don't care anymore kung may makikita sa atin o ano. Ikaw lang ang iniingatan ko. Anito sa kanya at nakagat niya ang labi dahil doon. Kilig yun malamang. Alam ko na iniingatan mo ang sarili mo sa lahat. That was the reason why I fired 3 of your coworkers. Sabi pa nito nang ilapag ang gamit niya sa may aparador na salamin. Literal na kumurap ang dalaga habang ito ay chinecheck ang mga bintana pa isa-isa at ang pinto ng balcony. Mukhang kilala niya ang tinutukoy nito kung sino. Pinagchichismisan ka nila. Nagsumbong sa akin ang dalawang mong kaibigan. They were so concerned about you. Walang paligoy-ligoy pa si Santi agad yung tatlo. I will protect you the very best that I can because I made you do this. Kung pagchichismisan ka ng lahat ng katrabaho mo, I will shut the restaurant down. He turned around and faced her, and she just arched her brows. Gagawin mo yon? Napakibit balikat si Draco at saka tumingin sa relong suot. Humakbang ito papalapit sa kanya at niyakap siya sa bewang. I will not let them take away my happiness right now. At ikaw yun. Dinutot nitong ilong niya pero di naman siya makapagsalita at nakatingala lamang dito. I'll be back tonight, baby. Let's just dine somewhere else and grab some groceries for you. I'll just see my lawyer. Sige, tanong niya rito. Ingat ka.
Malambing na sabi niya rito pero ang sagot nito, halik sa labi niya at saka siya iniwan. Don't open up the door when someone knocks. Kapan niya ang labi at mabilis na naglakad papunta sa may pinto ng balkon. Tsaka na hinawi ang kortina. Sumilip ton para tingnan sa Draco. Baby, nandito pa ako. Anitong ang lakas ng tawa at nasa may hagdan pa nga naman talaga. Nakakainis ka? Naman niyang di mapigil ang pamumula dahil sa pagkapahiya. I'll pick you up at 6. Bye. Bye-bye. Aniya talagang bababa na to ng tuluyan kaya inabangan na niya. May hatid man lang ng tingin ang lalaki na nagpapatibok sa puso niya.